I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, good evening po. May pinapantayan daw ang pag-asa na namumuong sama ng panahon doon po sa Pacific Ocean. Posible bang magkaroon ng bagyo sa mismong araw ng Pasko? Vicky, katulad nga ng forecast ng pag-asa, masyado pang maaga para sabihin magkakabagyo tayo sa Pasko. Pero kung pagbabasihan naman natin itong wind map data ng Weather Central, maaaring sa darating na Huwebes o Biyernes maging isang ganap na low pressure area, itong cloud cluster o yung tumpok ng mga ulap na nasa Pacific Ocean ngayon, at posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo na isa ng ganap na bagyo. At kung sakali, Vicky, papangalanan itong bagyong Quinta at magiging pang-17 bagyo ngayong taon. So ito yung cloud cluster, Vicky. Sige, Mang Tani, pero posible bang malusaw din at hindi maging bagyo yan? Vicky, dahil sa ngayon, makikita natin medyo may kalayuan pa itong cloud cluster na ito. Dito sa ating bansa ay mataas pa rin yung posibilidad na hindi ito mabuo o di kaya'y lumihis ng direksyon. Pero mga kapuso, dapat po lagi tayong I am ready, may bagyo man o wala. Kasi tuwing buwan ng Disyembre, kapag may nabubuong bagyo, mataas po ang tsansang mag-landfall ito. At mayroon nga tayong 3 posibleng track ng bagyo kapag Disyembre. Yung pong una, kapag pumasok ng Philippine Area of Responsibility, lumilis kaagad yan at lumalayo sa ating bansa. Yung pangalawa, kagaya ng tinahak ng bagyong Pablo, kapag pumasok ng PAR, dumidiretso yan sa Mindanao, daraan ng Visayas at lalabas ng PAR. Yung si Pablo, medyo mas south ito. At yung ikatlong posibleng track, ito yung pinakamapaminsala dahil daraan ito ng Mindanao, daraan ng Visayas at posibleng maapektuhan din yung southern part ng Luzon. Kaya po ngayon yun yung titingnan natin. Pero dahil malayo pa, silipin na po natin ang magiging lagay ng panahon bukas. Sa Luzon, may mahinang pagulan, lalong-lalo na dito sa may Cagayan Valley, at ito ay epekto ng hanging amihan. At samantalang dito naman sa Metro Manila, asahan po natin yung posibleng pagulan mula umaga hanggang hapon po yan, 30%, pero pagdating ng gabi, mababa na po yung tsansa ng pagulan. At sa Visayas naman, umuulan po ng mahina, lalong-lalo na dito sa eastern hanggang dyan sa central section, dahil po yan sa easterlies o yung hangin na nanggagaling sa silangan, na siya ring magdadala ng mahinang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na po dito sa eastern part. At yan po yung sa may Caraga hanggang dyan po sa may mga Davao Oriental hanggang Compostela Valley. At paalala po muli sa mga mangingisda at maglalayag, matataas pa rin po ang alon sa seaboards ng Northern Luzon, dyan po sa eastern seaboards ng Central at Southern Luzon hanggang sa eastern seaboard ng Eastern Visayas. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tani.